Ang bigas kabayan ang pangunahing produktong panugon ng Pilipinas sa hapagkainan. Kung kapos sa butil ang bansa, napipilitang umangkat upang matugunan ang kakulangan. Dati-rati, nakapagluluwas na ang Pilipinas ng bigas o mga pananim na palay na naitatanim ng iba't ibang bansa. Subalit dahilan sa hindi inaasahang mga pangyayari, balik ang bansa sa pag-angkat ng butil na nabanggit. Kabayan ng Pilipinas ay hindi kapos sa kaalaman kung pag-uusapan ang produksyon ng palay. Bagamat nabawasan ang taniman ng palay sa Pilipinas, kung mapag-uukulan ng matamang kakayahan at pansin ang produksyon, maaaring magkaroon ng kasapatan sa Pilipinas. Sa ngayon, hindi lamang pangkaraniwang palay ang pinag-uukulan ng panahon at pansin ng mga dalubhasa. Pati na ang mga butil na ayon sa pangangailangan ng kalusugan at kapaligiran tulad ng likas at organiko ay pinagsisikapang paramihin sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Ang mga dalubhasa ay abala sa ganitong mga gawain. Ito kasing organic rice, ang unang nag-umpisa nito ay yung mga masipag farmers. Ang masipag farmers ay magsasaka at siyentista tungo sa pag-unlad ng agrikultura. Masipag. So noon pa naman talaga nagpo-produce na sila ng organic rice. At since may experience na sila sa organic rice farming, ibig sabihin sila yung dapat ay mataas na ang yield. So ang kanilang average yield ay 3.74 metric tons per hectare. So yun ang ginawa naming benchmark, no? So doon sa mga aming na pag-aralan ng mga farmers, kinlassify namin ang farmers into benchmark and typical. So yung mga farmers na nagpo-produce, na nakaka-produce ng 3.74 metric tons per hectare o mas mataas pa, yun ang tinawag naming benchmark farmers, at yung lower than the benchmark yield, which is 3.74 metric tons per hectare, yun ang tinawag naming typical. So, ibig sabihin yan, we are expecting na mas maganda ang performance ng ating mga benchmark kaysa typical farmers. And base doon sa aming pag-aaral ay totoo naman. Kasi yung nakita naming average yield nila ay umaabot sa mga 5 metric tons per hectare. Doon sa typical, 2.5 metric tons per hectare lang. So, pero on the average, ibig sabihin, considering both benchmark and typical, this would be around 4 metric tons per hectare na kumbaga ay hindi nahuhuli doon sa national average yield natin sa rice. Kasi ang ating national average yield is about 3.8 metric tons per hectare according to the Bureau of Agricultural Statistics. So ang ibig sabihin natin dito, kung mag-organic rice farming, okay lang, hindi sila mahuli doon sa conventional. Kabayan, hindi salungat ang ating alamin sa pagsisikap ng mga dalubhasa na makapagtanim at makapagparami ng mga organikong butil. Subalit, marahil, higit na dapat pagtuunan ng panahon at malawak na kakayahan ng produksyon ng palay na makatutugon sa mga Pilipino at tuloy magkaroon ng kasapatan sa butil ang Pilipinas. Kung may sapat na butil na tayo, saka natin ibaling ang pansin sa ibang proyektong kaugnay ng produksyon ng mga butil na tulad ng palay. Produksyon ng palay kabayan mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets.
Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan ng Tabay po kayo, mamaya muli po nating babalikan ang ukol sa produksyon ng saging na magbibigay ng kita sa mga magsasaka, bukod pa sa dating nakaugaliang proyekto sa bukid. Produksyon ng lakatan, kabayan, sa ating dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, kabayan, ayon sa mga ulat na ipinalabas ng mga dalubhasa sa kalusugan, ang isang produktong hindi dapat mawala sa hapagkainan at sa mga taniman sa bukid ay ang saging. Iba't ibang uri na sinabing malaking tulong sa ating kalusugan. At kung isa sa alang-alang ang bigay na kita, hinding-hindi ito matatawaran. Naririyan ang iba't ibang uri ng saging, ang saba, latundan, bungulan, at ang pinag-uukulan ngayon ng pansin ng mga dalubhasa ay ang lakatan. Ang CPAR or CPAR ay Community-Based Participatory Action Research. Ito ay nakapokus ngayon sa tissue cultured lakatan kung saan ating ipinatatanim sa mga magsasaka sa Magdalena, Pagsanghan at sa Mahayhay. Sa dinami-rami po ng mga saging, meron tayong Cavendish, meron tayong latundan, may saba. Bakit pinili po ninyo ang lakatan? Sapagkat kami po ay nagkaroon ng pag-aaral bago isagawa ang proyektong ito, yung tinatawag na Participatory Rural Appraisal, at nakita sa pag-aaral na ito na nangangailangan na mag-introduce ng mga crops katulad ng tissue cultured lakatan na akma sa lugar na ito at pag-aaralan kung ito ay maaari magpataas ng income ng mga magsasaka. At ang tissue cultured lakatan ay mataas din ng ani at hindi nangangailangan ng maraming inputs. Ibig sabihin nito, yung sa saging po, sa lakatan, kikita po. Halimbawa, let's go back to the Mahayhay area. Yung ating po mga malilit na magsasaka, kikita ba sila? Magkakaroon ba ng additional income? Magkakaroon po ng additional income sapagkat maaari pong itanim ang tissue cultured lakatan sa pagitan ng mga niyog at pwede rin po itong salitan ng mga gulay. Esther, ano ang nakita mong isa pang reaksyon ng ating mga farmer cooperator dun sa San Isidro? Talagang willing po sila na padamihin kasi talaga daw po sila ay kumita. Umpisang-umpisa lang daw po ng pag-harvest ng lakatan, malaki na po nabebenta nila. Kaya ho, talagang willing sila na paramihin pa ho. Pero dun sa nakita natin, talaga bang ano yun, yung mga, sabi natin, yung mga maliliit na farmers yung nangangailangan ng ganitong klaseng proyekto? Maliliit pa nga. Kaya nga ho, ang hinihingi nila ay pondo, budget nga po. Kasi yun ho talaga ang unang kulang namin sa munisipyo. Kasi po kami talaga deficit sa budget. Okay. Kaya ang pinano namin, nagre-request nga po kami sa atin sa DA para talagang madagdagan po ang pambigay namin sa farmer. Okay, at dito naman si Christy. Christy, anong role mo rito? Teka muna, ano ka ha? Nasa provincial ka ha? Anong pinaka-role ng provincial? Ay, siyempre ang Office of the Provincial Agriculture at being researcher din po, kami po muna ang
ang kinokontak nila Ma'am Rosales, Ma'am Belet, para po i-disseminate naman ang ganito na proyekto dito sa Pagsanghan, sa Magdalena at sa Mahayhay. So sa pangunguna po ng Office of the Provincial Agriculture, tayo po yung nangunguna para po down to the lower level ay i-implementa ang ganitong proyekto. Ang saging kabayan ay maraming taglay na sustansya. May potassium, iba't ibang uri ng mineral, at nakapagbibigay pa ng lakas at sigla sa isang tao. Panlunas sa ilang karamdaman, lalong-lalo na sa sikmura, at panugon sa nagugutom. Saging kabayan. At ang pinag-uukulan natin ng pansin ay ang lakatan mula sa dagdag kaalaman ng ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga kasagutan sa mga tanong at kahilingan mula sa mga nanonood ng ating alamin. Q&A, tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala. Bueno kabayan, narito ang ilang kasagutan sa ating mga natanggap na tanong at kahilingan. Unahin po natin ang kahilingan mula kay Mario Baldomero ng Jaén, Nueva Ecija. Papaano makakakuha ng mga pananim na kakao at kung ito ay maaaring itanim sa kanilang lalawigan? Ano ang kailangang alaga para dito? Una po, kabayan, ito ay makukuha sa Tiaong Experimental Station sa Quezon. Ikalawa, ang kakao po ay okay lamang itanim sa mga highland na lugar. Yaong hindi tinitigilan ng tubig. Partly shady ang kailangan po ng nasabing halaman. Kaya't naitatanim sa ilalim ng mga puno ng niyog na isasalit sa manggahan at ibang mga punong kahoy. Ang mga karagdagang kaalaman ukol dito, kabayan, mula po sa ating mga dalubhasa sa Tiaong Experimental Station. At ang ukol naman sa JY Fire Bricks, kabayan. Oven po ang mga ito na inyong mabibili mula kay Ginoong Jerry Yu ng Quezon City. Nasa television screen po, kabayan, ang kanilang mga telephone numbers. At ang ukol naman sa Vermi-T na ating gamit sa paghahalaman. Narito po ang pahapyaw na paliwanag mula po sa mga nakaugnay ng ating alamin. Ito po, ginagamit namin sa paggawa ng Vermi-T. Ano lang po, mga PVC po. Yung PVC ang ginamit mo, D4, D3? Ito po, D4 po. D4. Pagkatapos, ano ito nakasaksak na ito?
Yan po, net lang po. Ito net. Pagkatapos ito, Ito po, pinasok mo lang. D3 po. Ito yung Para saan yan? So para po yung ano niya na yung pag-aanuhan ng net. Hanggang saan yan ditres na nakasuksok? So hanggang dito lang po yan. Parang ano lang siya. Tawag dito. Nilalagay lang namin dito. Yung net, iniipit mo lang? Opo, iniipit lang po. Pagkatapos, yung mga butas-butas, bakit may butas tayo rito? Ito po yung, dito po yung lalabas yung ano po, yung micronutrients po dito po. Kasi yung, di ba yung solids ng ano, pag walang mga butas-butas, so hindi po maano siya. Hindi malalabas, pati yung mga ano, yung mga solid lalabas diyan. Apo, kaya hinaharangan natin ng net. Okay. Kung gagawa yung isang farmer, hindi naman kinakailangan ganyang kahaba. Hindi naman po, depende po sa available niya. Dami ng gagawin niya. Kung meron siyang malaking PVC, kung talagang ektarya yung pag-aanuhan niya, so depende po sa available sa kanyang kapaligiran o kayang ano po. Hindi naman masyadong mahal ang gagawin natin. Okay, kung ako ang gagawa, kasi dyan, 1, 2, 3, 4, 5, ang butas, 10, pagka maliit lang ang farm ko, pwede na yung siguro 3 butas na. Opo. Okay. Pagkatapos, anong nasa ilalim? Ito, ano ito? Isa din po yung PVC din po to na yung parang thread ng anuhan na yung gagawa tayo ng ano ng linya ng tubo. Okay, so ipapasok doon. Pagkatapos papatungan ng? Papatungan po dito ng imbudo po. Okay. Hindi naman mahal yung imbudo mo. Mura lang po to. Pag ako gumawa, stainless. So depende po. Okay, pagkatapos ano itong maliliit na connection? So ito po yung thread lang din po to ng ano, anuhan din ng sa tubo po to. Bakit ito walang butas dito? Wala itong butas. Ano yung butas? Meron po siyang ano. Ito po yung kasi yung dito mag-ano yung hangin po galing sa aerator po. Pero bakit magkahiwalay ang ang pagkakasuksok? Kasi dalawa po tong ginamit namin na ano po. Bakit pinaghiwalay ninyo? Bakit pinaghiwalay? Hindi naman po ano lang po siya, para design lang po siya. Hindi ba pwedeng dito lagay pareho yan? Pwede po. So depende po. Depende sa design. Pero yung ilalim, pakita natin yung ilalim. Sarado ba yung ilalim? Hindi po, sirado, net lang po to. Net yung nasa loob. Ito, net ito. So ito butas talaga. Tapos inipitan mo ng net para hindi lumabas. Hindi lalabas yung mga solid na ano po. So ano nangyayari doon sa loob habang umaandar yung aerator? Wala lang po. Nagko-compress lang po siya. Ikot ng ikot. Hindi po siya, yung tubig lang po ang nahahalo po. Sige, lubog mo uli konti. Ayan po. So habang hinahalo mo, ang nangyayari dyan, yung nandito sa loob, lumalabas yung mga sustansyang kailangan. Apo. Ang natitira dun sa loob, yung mga solid. Kabayan, yan po ang ukol sa vermiculture. Madali po kayong makapagpaparami nito at magagamit po ninyong abono ang dumi ng nasabing alagain. Bawas kayo sa problema sa ating kapaligiran at maayos pa sa paghahalaman. Mula po sa ating Q&A, tanong at sagot ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit.
kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan, ang ating mga pagpapakitang gawa sa GSK. Ukol naman sa perfume making. Gabayan sa kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo kabayan, sa ating mga seminar na pinangangasiwaan, ang isang mairerekomenda po namin ay ang ukol sa produksyon ng pabango. Perfume making kabayan. Ayos na libangan at may bigay pang pakinabang sa inyo kung isasama sa inyong mga hobbies o kaya'y negosyo. Paano mapaparami? Kinakailangan tayong gumamit ng alkohol. Pero hindi ho basta-basta alcohol ang ilalagay dyan kung hindi ethyl alcohol. Hindi ho pa pwedeng methyl alcohol dahil kasi yan ho ay lason sa katawan. Ang essential oil ho, maraming tawag dyan. Tignan nyo rin sa likod ninyo. Pwedeng sabihing parfum, pwedeng sabihing otos, pwedeng lahat po yan, salitang Pranses. Ang muskol, inilalagay yan sa pabango para tumagal ang kanyang amoy. At saka nag-moisturizer. Ito noon, deodorized ethyl alcohol, inalis na yung amoy ng ethyl alcohol. Kaya medyo hindi na ho matapang. Ngayon, itong deionized distilled water, pwede niyong gamitin. Pero kung gusto nyo makamura, bumili kayo sa Alison, sa mga ang halaga man lang nun isang container which is 20 liters, 30 pesos lang. Kung kayo magmamanufacture na ng pabango. Kabayan, ang perfume making ay isa lamang sa mga katangi-tanging seminar na pinangangasiwaan ng ating alamin. At siguradong masisiyahan po kayo. Kaya attend na kabayan sa ating GSK ng palatuntunan. Ating alamin. Okay kabayan, lahat po ng mga pulong-pulong pangkabuhayan na ginagawa ng ating palatuntunan at FeedPro sa mga lalawigan ay puno ng kasiyahan at mga kaalaman. Kaya't pinagdarayo at pinagkakaabalahan. Mamaya po kabayan sa ating extension service sa bayan ng Rojas sa Isabela, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory.
Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Alam po ninyo kabayan, sa isang talakayang ginawa po namin sa bayan ng Rojas sa Isabela, naging masaya at kapaki-pakinabang ang palitan ng mga tanong at bigay kaalaman ukol sa pag-aalaga ng baboy. Bukod sa dati ng nag-aalaga ng baboy, naroroon din ang ilang kabayan nating OFW na nagbabalak na pumasok sa negosyong nabanggit. Kung kaya't naging abala ang mga dalubhasa po natin sa pagbibigay ng mga kaalaman. Bale, tanong ko lang po sir kung anong dun sa pakain, kung ilan ba yung parang standard na ilang starter, ilang sako ng pre-starter, ilang sako ng starter para sa isang baboy bago. Kung pag-aaralan natin ang intake ng baboy, hindi natin matiyak kung gaano karami ang kanyang kainin. May baboy na malakas, may baboy na mahina. Generally, meron tayong feeding guide, no? Halimbawa, sa feeding guide, nakalagay sa pre-starter, kalahating kilo. Diba? Para malaman mo kung gaano karami ang pakain mo araw-araw, yung kalahating kilo, kung 10 sila, edi 4 na kilo. Ano yun? 4 na kilo? Ay, hindi. 5 kilo, no? 5 kilo. Ibigay mo yun sa kanila. Tingnan mo on the first day na kumakain sila. At sa hapon, kunin mo yung natira, timbangin mo, at pagkatapos, i-record mo. Halimbawa, ang nakain niya ay 4 na kilo, may natirang 1 kilo. Sa makatwid, ang capacity nung 10 na yon ay 4 na kilo lang. Pero tandaan mo, lumalaki din sila. The following day, baka hindi na 4 na kilo ang ilalaman nun. Baka kailangan mo nang magdagdag. Magdagdag ka ng 200 grams, no? Araw-araw, ganun ang gagawin mo. Until such time na mag-change ka na hanggang growing stage. Kasi sa growing stage, di mo naman kailangan na isa-isahin pa, napakarami na nun. So, titingnan mo na lang, tatsantsahin mo na kung ang isang sako ba ay talagang kaya nilang ubusin. Generally, ang kanilang pakain sa bawat isang baboy sa loob ng 1 buwan ay 1 sako. Sa isang baboy na talagang kumakain ng walang tigil. 1 sako.
So sa loob ng 4 na buwan, 4 na sako. Kaya pag nagtatansya kayo, nagko-compute kayo ng feeding, 1 sako sa 1 baboy hanggang sa siya ibenta. Okay? Plus or minus na yon. Estimate lang yon. Makikita mo naman yon. Makokontrol mo na yon. Pag growing stage na siya, makikita mo na kung hanggang saan na yung talagang dapat na ipakain sa kanya. Doon po, Dok, sa pagpapakain. Ay, sige. Doon po sa pagpapakain, Dok, hanggang sa ayaw ba siya sa... Actually po, sa baboy, kaya po nagkaroon kami ng programa na ganyan. Nilagay namin 3 times a day. Ang iba nga, 2 times a day lang, which is very worst. Hindi po maganda yon. Ginawa namin parang tao 3 times a day. Kasi ang baboy po, kung titingnan natin physiologically at anatomically, yung tiyan ng baboy po ay simple stomach, parang tao, isa lang. Hindi tulad ng baka, ay 4 yung compartment niya. Diba? May rumen, diba? May bumasom, omasom, sa reticulum. Tayo, isa lang. Pati baboy, isa lang. Nga lang kasi ang baboy talagang matakaw kumain. So, ang gagawin mo, kapag magpapakain ka na, yung 3 beses, susustentuhan mo pa ng pangmerienda para maging 5. Kaya nga po, sabi ko sa inyo kanina, meron po akong itinuturo na paraan talaga ng pagpapakain, yung talagang tamang paraan ng pagpapakain sa baboy. Kaya lang, magre-resist kayo. Ibig sabihin, ay, ang dami naman yan, Dok. Kasi po, oras-oras kumakain ng mga yan. Kabayan, ang mga talakayang tulad ng aming ginagawa sa mga lalawigan ay kapupulutan din po ninyo ng mga kaalaman ukol sa pag-aalaga ng baboy, kung kaya't ito po ay naisasama po natin sa ating extension service ng ating palatuntunan. Pero lalong magiging kapaki-pakinabang kung kayo po ay makadadalo sa mga pulong-pulong na ito kung mapupunta ang ating alamin sa inyong bayan o lalawigan. Pulong-pulong pangkabuhayan mula po sa palatuntunang ating alamin, hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro. Kabayan, sa FeedPro, lamang ang natural na laman sapagkat ayos sa ating kalusugan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision. Kung magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi po ng ating alamin, babalikan po natin ang ukol sa maayos at kapaki-pakinabang na gamit sa produksyon ng palay at bigas. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, itong mga nakaraang linggo, naging panauhin sa isang talakayan sa Roxas Isabela
ang ilang Ginoo na may ipinakitang makinarya sa ating palatuntunan na makatutulong ng malaki sa mga magsasaka na nagtatanim ng palay at mais. Kabawasan sa kanilang gawain at gastos. At kung may balak pang magnegosyo ng kaunti, ay pwedeng ipagamit sa ibang magsasaka na handa namang magbayad kahit na maliit lamang. Ito'y isang maliit na kono, rice mill, na kahit na sa ating mga tahanan lamang ay pwedeng magbigay ng kita at ginhawa sa mga gagamit. Grain Millers Kabayan. Ito po yung kwan natin, sir, yung rice mill electric kung tawagin po namin, sir. Ito po, pwede po siya sa palay, pwede po sa mais. Pag bibigasin po natin yung palay, sir, pwede po ito. Tapos sa mais naman po, corn grits, crack corn, tsaka yung medium crack, kaya po niya, sir. Apo, sir. Ibig sabihin nito, pagka nilagay ko yung palay ko dyan, pag lumabas, bigas na? Bigas na, sir. Ito ba na i-introduce nyo na sa mga magsasaka? May mga truck po kami, sir, na nagde-demo po, na lumalakad, sir. Pero hindi pa po ganun ka popular, sir. Dito sa atin po, isa pa lang po yung branch namin dito sa San Antonio, sir. Pero pagka ganyan ang function yan, mga ilang sako ng bigas o palay ang pwede kong gilingin? Average po, 3 kabans, sir, ng palay. Sa mais po, 3 to 5 kabans po. Bakit hanggang 3 kabans? Ibig sabihin, mahihirapan na siya pagka more than 3? Hindi, sir. Depende po kasi sa moisture content po ng palay natin, sir. Kung maganda po ang bilad niya, sir, hanggang 5 kaban po kaya, sir. Sir. After that limit, hindi na pwede, mag-iinit na. Hindi naman, sir. Ito po, sir, katulad po ng tao, kaya pong trumabaho ng alas 6 ng umaga hanggang hapon po. Ibig sabihin nito, pagka meron ng isang farmer nito o isang grupo ng mga farmer, hindi na sila mamumroblema? Yun, sir, hindi na po. Dito po, sa bahay lang po pwede nang operate ng kahit babae, sir. Ngayon, hindi na po nila kailangan tumakbo sa malaking konohan po para magpakiskis ng kanilang palay. Naku, magagalit sa atin ang mga kono nito, hindi ba? Hindi, ito naman, sir, sa mga kwan po, sa mga personal use po, ganyan, pambahay po, pang-emergency, pwede po. Bakit limitado lamang sa mais at saka sa palay? Ito, sir, ito po kasi yung prinsipyo niya, sir, yung sinaunang kiskisan po, na kinompak po ng boss namin. Tapos ito po, pwede pong gamitin sa mga kwan din po, dried na mga buto, tulad ng yung kwan po natin, munggo yan, sir. Pag ikakrack natin siya, pwede po. Ayun sabihin yung munggo, pagka may pad pa siya, pwede maghiwalay? Pwede, sir, kasi meron po siyang separator. Pwede pala yung paminta ko, di ba? Nakapad yan eh. Tapos yung mga buto, nakadikit-dikit yan. Pag nilagay mo dyan, hihiwalay. Yung isang ganito po namin, sir, yun po ang kaya niya. Yung may blower po siya, may cyclone, sir. Lalabas yung yung tangkay, hihiwalay yung bunga. Oo, sir, kaya po. David, kung talagang pag-iisipan natin ang pangangailangan ng mga farmers, sa palagay mo, makakatugon ito, makakasagot ito sa kanilang mga problema sapagkat pagka kumuha sila nito, siyempre mababawasan ang gastos, di ba? Ano sa palagay mo? Malaki po yung menos nila, sir, kasi ito po, ang motor po natin, ang average consumption po niya per hour is 20 pesos. Okay. Ngayon po, kung per kilo po natin binabayaran yung pinapakono natin, mas mahal po siya. Magkano ang matitibid ng isang farmer sa isang kaban? Nasa around 100 pesos po pataas, sir. Tapos kanya pa, ano? Kanya pa, sir. Pati yung darak po, sir, kanya pa. Aba, okay. Pwede ko pang ipaupa? Oo, sir. Pwede pong tumanggap ng kwan, sir. Ng magpapakono. Sir, bakit dito sa lugar ninyo idinedemo ito? Ito ba dapat sa ganitong trading center ipinakikita sa mga farmer? Opo, dahil sa mga magdi-deliver po ng gulay dito po sa ating Agripio Trading Center, makikita po nila itong mga makinaryang ito na magdadagdag pa ng kita sa kanila. Dahil hindi lang naman po sila farmer ng gulay, kundi nagmamais, nagpapalay din po sila at nagtatabako. Kasi sa buong isang taon, tatlong klase po yung kanilang tinatanim. Gulay, tapos nagmamais at nagtatabako po sila. So yung sa mais, magagamit po nila ito. Pag nabenta nila yung produkto nila, pag kasya na pambili na nito,
hindi na po sila lalayo. Nandito na po yung kanilang mga kailangan. At saka kung pagbabatayin natin ng trabaho ng mga farmer, kahit na sabi niya, pati housewife pwede, no? Opo. At saka gaya po ng mga nasa malalayong mga barangay, pag ito ay nasa barangay na nila, hindi na po nila kailangan pumunta pa ng sentro upang doon po magpa-kiss-kiss o magpa-giling ng kanilang mga ani. Okay. Farmer ako, nakatira ako sa bundok. Wala akong perang masyado, Tapos ang atin namang trading center, dumadayo para kunin ang kanilang produkto. Sasabihin sa atin, Mr. Clarino, pwede ba namang gilingin ninyo ang aming palay dito sa bundok na ito para hindi na kami pumunta ng bayan? At magkano ang bayad? Pwede ba yun? I-work po natin yun, sir. Pwede po yun. Kasi gaya po na nakikita po natin, ito po ay na-travel. Napakagaan po, napakaliit. So, basta may kuryente po yung lugar, pwede po nating idadalhin ito sa pamamagitan po ng Purima. Teka muna, Mr. David, gaano kalakas ang motor nito? 1.5 horsepower. 1.5 horsepower. Meron na ngayon tinatawag na inverter sinasaksak sa mga sasakyan, di ba? Naglalabas, 220, 110? 20, sir. 220. Pwede niyong dalhin yung inverter na yon. Ako may inverter ako, pero sa mga, sa mga blower lang ng fish pond. Pero sa mga malalaking 1.5 horsepower, meron, di ba? Ilalagay sa sasakyan. At David, kung talagang ito ay napakahusay, galing ba ito sa China, sa England, o sa Italy? Sir, pinamint po natin sa China. Mas mura po yung ating cost doon na magagamit po, materials plus labor. Ibig sabihin, kayo umimbento? Yung boss po namin, sir. Alam po ninyo, kabayan, kung makakakuha po ng ganitong uri ng makinarya ang ating mga magsasaka, makatutulong ng malaki sa kanilang mga gawain at makapagbibigay pa ng kita sa mga ito. Kaya lang, kabayan, sana po marami pang mga ganitong uri ng imbensyon ang maisip ng ating mga dalubhasa upang makatulong sa larangan ng pagsasaka sa buong Pilipinas. Grain Millers, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin